Pinagsampan na eh. Oh, my goodness. Hello mga stories, welcome back sa isa na naman Random Reaction Show. This is ating channel mga stories. Pala si Markin at ngayon, pag-usapan natin ito ng back to back. Okay? Ngayon, ito naman yung viral ngayon at yung noon. Okay? So, malalaman nyo ano yung noon dito. Okay? So, mga stories, no, bago tayo magsimulan, paalala na lang, hindi pa kumpleto ang detalye. Okay? Kaya mag-ingat tayo sa panghuhusga. Okay? Pakiusap lang, mag-ingat tayo sa panghuhusga. Pero pag-usapan natin yung prinsipyo. At yung tamang asal sa ganitong sitwasyon. So, ito yung post na nag-viral, no, sa galing ito sa galing ito sa Schema ng Facebook page, no. Sabi niya dito, no, mall altercation goes viral. Student and lady guard spark online debate. Ayun sa post, no, may video raw sa loob ng mall na mga matinding konfrontasyon sa pagitan ng isang female student at isang on-duty lady guard. Sa footage yung student, masters, hindi ko hindi ko i-play yung video na yun. Medyo baka alam mo yun, community guidelines tayo. Sabihin natin, kahit sabihin natin hindi pa ako monetize, baka ma-flag ako, okay, sa YouTube, okay? So, ayon sa post, may video sa loob ng mall at matinding konfrontasyon ng pagitan ng isang female student at isang yung on-duty lady guard. Sa footage, yung student na allegedly pinapalo yung guard, yung parang ginaganyan. Okay? Parang ginaganyan. Parang ganyan. Diba? Yung gano'n. Pinapalo niya isang beses sa gamit ng sapatos. No? Sinasabi rin niya na pinapaalis daw yung guard, yung student at ang mga kasama niya dahil may nauna raw silang insidente. So, yun. Pero sagot naman daw ng student, yung guard daw ang naunang umatas sa kanya sa isang lugar na walang tao. Kaya lumaban daw siya. At yun na nga, hati yung mga netizens na may kampi sa guard at may kampi sa student. No? Unverified pa ito hanggang ngayon ang buong pangyayari. Kaya pinapayuhan ang publiko na maghintay ang kompletong detalye at statements. So, ngayon, dito diretso na tayo. Okay? Una-una, kahit anong angulo kasi yan, okay? Yung pamamalo sa sapatos ng guard, di ba? Yung ng sapatos sa guard, no? Na sa loob ng mall, mukhang masama talagang tignan. Okay? Masama na naman tignan, di ba? Period. Kahit ano pang sabihin mong self-defense ako, may limit yan, masters. May limit yan. Ang self-defense kasi dapat mayroong immediate threat, okay? At proportional. Kung wala ka ng agarang banta, hindi na defense yan. Pwede na magmukhang retaliation. At pangalawa, kung totoo naman na may naunang pananakit dun sa isang taong lugar, edi mas malaking problema yan kaysa sa kasi ang guard kasi nasa posisyon ng authority sa loob ng property. Okay? Ang expectation, de-escalation, hindi palihim na pananakit. Pero ito yung point. Wala tayong buong ebidensya kasi isang video lang ang angle eh. At mga claims, no, kaya yung mga nag-decision agad kung sino yung 100% tama. Okay? Medyo nagpapadala sa viral culture. Pangatlo, yung mall rules exist for a reason. Kung pinapalis ka dahil may reported incident, may tamang galaw. Okay? Unang-una, humingi ng supervisor or mall admin, di ba? Pangalawa, yung pa-escalate ka sa public area. Pangatlo, yung magpaliwanag ka na ng mahinahon. At pang-apat, yung kung may abuse man yan, mag-file ng formal complaint, no? At humingi ka na ng CCTV review kasi sa totoo lang, mga stories, no? Ang mall may CCTV yan. Okay? May CCTV yan everywhere. Okay? Kung may mangyaring unang pananakit sa lugar na walang tao, exactly dapat mas madali ma-verify sa CCTV at radio logs ng security.
Pangapat, yung online commentary ng iba, sobrang extreme. May iba dyan, yung guardian dapat sinuntok mo pa, mali yun. Yung iba naman, yung estudyante yung walang respeto, pwede, pero hindi rin sapat na mga, na labelan mo siyang masama, di ba? Habang hindi mo alam kung may nauna nga ba. Ang dapat nating i-apply dito yung fairness at saka fairness facts first, di ba? At saka pang-lima, dapat meron tayong may consequence kung sino man may mali dito. Okay? Kung student ang nag-escalate at nanakit ng hindi justified, pwede yan magkakaso, no? Magka-disciplinary action sa school, no? At masira in the future. Kung guard ang naunang nanakit ng power trip, dapat masuspinde, no? Matanggal, at kung may criminal liability, harapin, di ba? Kung hindi pwede yung pasikat lang sa labas, tao yung dalawa, may trabaho, may pangarap, at may legal na responsibilidad. Yan, gusto ko lang idugtong yung isa pang trend yung nakita natin noon. Yung alam mo yung viral clip yung last year pa, nung last January, yung tinatawag na sampagita, yung sampagita girl. Ito pang issue na nakagulo sa narrative nyo. Laging ganito Okay, nakikita mo yan, laging ganito. May video, may init ang galit, tapos lalabas pala may mas malalim ng konteksto. Okay? Kaya mga stories, hindi ako kumakampi sa guard o student by default, no? Kasi kakampi ako sa totoo. Okay? Kaya kakampi ako sa totoo at sa tamang proseso at sa disiplina. Okay? Kaya itong prangkanta tayo dito, mga stories, kung may abuso, i-report nyo. Kung may rule violation, i-enforce na maayos. Pero kapag umabot na sa katosan, sa sakita, sa loob ng mall, lahat talaga kayo talo dito. Legal, social, at personal. No? Ang panalo lang dito yung CCTV, yung investigasyon, at yung complete statements. Doon tayo kumakapit. Hindi sa mga clip na mga putol lang. So, ngayon mga stories, kayo naman, anong sa tingin niyo dito? Sa inyo, sa palagay niyo, ano ba ang tamang response kung sinabihan kayong lumabas sa mall dahil may reported incident? O dapat ba i-release sa mall ang CCTV kahit blurred, no? Para matapos ang haka o privacy pa rin muna. Okay? Comment down below, pag-usapan natin na. Susunod na tayo ng incidente ito. May isa dito na medyo matagal na to. Okay? Kung naalala mo yung after ng Sampaguita Girl, meron pang insidente dito. So papanoorin natin saglit ito. Ito yung galing ito sa ito kay Kaoya Kinoshita. Okay. So mga stories panoorin natin dito, no. Ito yung dated January 22, 2025 pa to. So last year pa ito. Okay. So, sabi ng post, no, pagkatapos ng bali na sa at guard, at guard, ngayon naman, police at guard naman yun ang pinagsisisipa at pinagsasampan ng babae. So, ngayon, tingnan natin, no, panoorin natin yung video na to. Ito. Oops. Oh my God, pinagsampan na eh. Oh my goodness. Dapat pa. Ano pa yung police? Grabe. Oh my goodness. Wow. Physical assault na to. Physical assault yan, di ba? Ayun, pinagtadyakan siya. I think, okay. So, looping pala to. So, wala pang pansin.
So, ano ko lang, no? Sabi nga sa caption, no, police at guard naman ngayon ang pinagsasasapan at pinagsisipa yung sinisisipa, tapang ng babae. Okay. So, mga stories, no? So, basically, may isang babae na nanampal at naninipa ng isang pambabae, no? Habang nandun yung police at guard, no? Sa labas ng mall entrance, no? Ito naman yung hati yung reactions dito, no? Magbasa tayo ng ilan dito. Sabi ni Lolita, no? Alamin muna kung bakit siya nananakit. May dahilan yan. Kaya, nanakit, no? Hindi natin alam ang pinagmulan. At may nag-reply siya dito. Sabi niya, kabastusan yan. Di porket galit ka, pwede mo silang isaktan. Iba naman, di porket napagbigyan, gaganyan. May tungkulin at trabaho ng guard at may pulis, meron silang sinusunod na autos. Tama naman, oo. Agree ako dito. Yung isa dito, no, may SOP at guard ng pulis. Kung pagbibigyan at may malabag na patakaran, trabaho nila at malalagay sa alanganin. Kung may rules tayo sa bahay, bakit di natin masunod rules nila? No. Agree ako doon. Isa naman dito, may protocol every establishment. Kahit galit, huwag manakit, hindi tama yun. Tapos may isa pang comment na sobrang bastos ng pananila, no? So, ipipraise ko na lang, no? Yung punto yung isa, no, mali yung sinasabing ilang manakit, alamin muna trabaho ng guard at police. May protocol sila. So, ito yung ko dito, no? Opinion ko dito. Diretso tayo dito. Una, about sa yung sa video na, kung ang video ay totoong ganun at nangyari, hindi ito simpleng nagalit lang. Ito ay violence yan. Okay? Imagine mo, pinagsasampal tapos tinagtatadyakan. Sampal at sipa sa public. Sa harapan, sa harapan ng police at guard, no? Ano yun? Parang ipagmumukha na, kaya ko to, ganito. Kung ganun lang mindset, mali yun. Okay? Pangalawa, ito yung yung line na alamin muna kung bakit sila nananakit to sa about sa comment section. Dapat alamin yung pinagmulan. Pero hindi ibig sabihin may excuse ka na manakit. Okay? May dalawang bagay kasi dito. Na unang-una, yung yung context explains, no? But does it mean na automatically na justifiable 'yon? Pangalawa, yung kung may inaabuso sa iyo, no, lalong dapat dumaan ka sa tamang proseso. Kasi kapag nanakit ka, no, mga source, ikaw ang magmumukhang aggressor sa video. Ikaw pa yung pwedeng kasuhan nito. Okay? Sa pangatlo, yung pangatlo naman yun, tama yung point yung nagsabi na may SOP, may protocol, karamihan sa guard at police. Di ba? Yan, i-invento na yun. Kumbaga, hindi sila nag-create sila ng sariling rules. Meron silang rules sila sa mga malls. Okay? So, ito ay hindi niya ini-invento ng rules niyan on the spot. No? Okay? May order sila, may logbook, at may radio calls. Okay? So, may standard operating procedures talaga yan. Kapag pinagbigyan kanila out of pity, o dahil nakiusap ka, sila ang mapapagalitan o worse, mawawalan sila ng trabaho. Okay? At saka sila ang maalanganin, no? Masisiraan sila. Mawawalan sila ng trabaho. Hindi mo inisip yun, di ba? Pangapat, ito, linawin ko din dito, linawin ko rin dyan. Hindi ito yung protocol, yung ginagamit na palusot sa power tripping. Okay? Kung may abuso talaga na nauna, dapat may accountability din. Masters. Pero again, accountability is not true. Sasampalin o sipahin yung isang tao. Diba? Accountability is report, identify, CCTV review, witnesses, formal complaint, at kung kailangan, yun lang. Tapos yung panlima naman, alarming dito yung pattern dito, no? Parang may viral culture na kapag di napagbigyan, sisigaw, magwawala, mag-aaway, tapos abang simpati online. Mga stories, no? Okay, real talk tayo. Hindi lahat ng nagwala ay biktima. Okay? Hindi lahat ng nagwawala nagwawala. Sila pa yung biktima. Okay? Hindi lahat ng unformed ay masama. Okay? O yung uniform na ay masama dito. Kaya kailangan talaga facts dito .
Okay? Hindi feeling lang. Kaya ako sa akin mga stories, no? Wala akong pagbabayas dito. Kaya ako, wala akong kaibigan dito. Okay? Oo. Ayokong maging bias para sa inyo. For your information, ha? Ang binabias ko lang dito ay katotohanan. Ha? Maniwanag ba sa inyo? Gets niyo ba yun? Kaya, yun. Okay? Kaya, kailangan talaga facts dito. At saka, hindi yung feelings, akala mo emotion yung pinagpairal dito. Huwag kami. Diba? Panganin, about sa self-defense, no? Kung may umaatake sa'yo, ano ba umaatake sa'yo, may karapatan ka ipagtanggol sarili mo, no? Pero dapat immediate threat ang proportional. Okay? Kung may mga pulis nasa harap mo, tapos mas practical na tumigil ka, no? Lumayo ka at ipahuli mo yung nananakit kung ikaw yung biktima. Kasi kapag nagpatuloy ka ng sampal, asipa, no, mahirap ipaliwanag na defense pa rin yan. Mahirap yun. Kaya ito yung masasabi ko dito mga stories. No? Kahit gaano ka kagalit, no, hindi normal at hindi katanggap-tanggap ng manakit in public. Kasi kung may issue ka sa guard, sa police, o sa mall, di ba? May tamang lugar at tamang paraan. At sa mga netizens dito, huwag nating gawing sport ang pagpili ng kakampi. Okay? Hindi ako ganyan. Kasi hindi ako pumipili ng mga kakampi base lang sa isang clip at saka yung mga ganyang viral. Tama na, gano'n. No? Okay, hingin natin full context kasi pero hanggang wala pa, no, condemn natin itong violence na hindi nino-normalize yun. Okay? So, mga stories, no, ito, kayo naman dito. Ano sa tingin nyo dito sa itong second topic na to? Para sa inyo, ano ba dapat unang ginawa ng babae imbes na sampal o sipa, no? Lalo na't may pulis sa harap. So, number 2, dapat pa maglabas ng public statement ang mall security para mawala yung haka-haka o hayaan muna ang investigasyon. Comment down below at pag-usapan natin yan. Kung gusto niyo yung ganitong opinionated logical Franklin state to the point commentary videos, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click notification bell sa ating baba. Mga stories, no, kung may kayo, may bukod sa inyong puso dyan, no, may Gcash o Maya sa ating pin comment, no, sa baba, no, para ma-upgrade ko yung, yung PC at video cam, no, o yung webcam, video cam ng ko dito, no, para sa aking channel. So, maraming salamat sa inyo, mga stories. As always, mga stories, thank you and have a good night, stories. Bye!